itong mga ghost project at substandard project, kinlear ko na rin po sa ating Pangulo na ang mga kontraktor nitong mga ghost project na ito, unang-una, mag-i-impose po ako ng lifetime blacklisting, ban, immediately. Kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po, blacklisted for life. Isang masusing paglilinis. Si Dizon, ang bagong pinuno ng DPWH, ay nag-utos ng pagbibitiw sa buong ahensya. Ilang oras lamang matapos manumpa. Ang bagong Public Works and Highways Secretary na si Vince Dizon ay nag-utos ng courtesy resignation ng lahat ng ranking officials hanggang sa district level. Ang unang-unang order ko na ilalabas ay ang pag-order ng courtesy resignations, top to bottom. Undersecretary, Assistant Secretary, Division Head, Regional Director, hanggang District Engineer ng buong bansa, sabi ni Dizon sa isang press conference ng Malacanang noong Lunes, 1 ng Setyembre. Inilarawan ni Dizon ang hakbang na ito bilang isang sweep na naaayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na linisin ang ahensya. Inamin ni Dizon na mayroon pa ring mga mabubuting tao sa DPWH at sinabi niyang tutukuyin at ilalagay niya sila sa mga tamang posisyon. Ngunit idiniin niya na ang malawakang katiwalian sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha ay hindi maaaring umunlad ng walang mga tagaloob. Hindi pwedeng walang tao sa DPWH na nag-sign off sa mga project na yan, he said. Imposibleng walang pumirma sa mga proyektong ito sa DPWH, sinabi ni Dizon na sisinghutin niya ang mga kasabwat na ito at hahabulin ang mga kaso laban sa kanila. Nauna nang ipinag-utos ni Marcos ang pagsugpo sa katiwalian sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha matapos ibunyag na mahigit ₱250 trilyong ang nagastos sa panahon ng kanyang administrasyon. Ngunit patuloy na lumala ang pagbaha sa buong bansa. Unang-una po, ang unang-una ko pong order na ilalabas ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom, USEC, ASEC, Division Head, Regional Director, hanggang District Engineer ng buong bansa. Na clean sweep, paglilinis, no? Yan po ang unang-unang direktiba ng ating Pangulo. Nag-usap po kami ng matagal kaninang umaga, sabi niya, linisin ang DPWH. At ito po ang simula. Pagkatapos po nito, tayo magkukonduct ng napakamasusing review ng lahat ng mga personnel. Ako po'y naniniwala na maraming mabubuti at magagaling na kawani ang DPWH. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin sila at sila ang ilagay sa mga sensitibo at importanteng posisyon. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Kapag ang isa pong project ay guni-guni, ika nga ng ating Pangulo, o ghost project, hindi po pwedeng walang tao sa DPWH na nag-sign off sa mga proyektong yan. Dahil po, lalo na yung isang proyekto, halimbawa, yung pinuntahan ng ating Pangulo sa Bulacan, yung non-existent project, pinakita pa po ng ating Pangulo yung mga resibo na ibinayad sa kontraktor. Paano po nabayaran ang isang proyekto na wala namang, nagguni-guni lang, na wala naman talaga? Meron po sa DPWH na nagpabayad doon. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin yung mga yun. At tanggalin sa pwesto at kasuhan. Yun po ang unang gagawin natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo.
Hindi po ito madali para sa isang tao tulad ko na matagal na nagtrabaho sa gobyerno. Pero kailangan po siyang gawin. Dahil nakita po ng ating Pangulo, nakita natin lahat ang mga nangyari dito sa ahensyang ito. So yun po ang unang-una. Ikalawa po, itong mga ghost project at substandard project, kinlear ko na rin po sa ating Pangulo na ang mga kontraktor nitong mga ghost project na ito, unang-una, mag-i-impose po ako ng lifetime blacklisting, ban, immediately. Kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang kontraktor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. At lahat po ng ating makukuha ay ipapasa natin sa independent commission na itatayo po ng ating Pangulo. Sila po ang mag-iimbestiga at magfa-file ng mga karampatang mga kaso laban sa mga kawani ng DPWH, sa mga kontraktor, at sa iba pang mga kasama dito sa mga project na talaga nga namang tinapon na lang sa ilog para po gamitin ko lang ang salita ng ating Pangulo.